each other. Sabihin po natin sa bawat isa, you are the source of blessing. You are the source of blessing. 모두 행복해요? Sa mga lahat po ba, kayo po bang lahat ay masaya? Masaya. Parang hindi po masaya. 행복은 매일의 삶 속에 우리는 이미 하나님 만난 사람이기 때문에 매일의 삶 속에서 Ay, sobra. Ay, sobra. Sorry po ako. Sige ka na yung lower the 토역했어? So, dahil tayo po ay mga anak ng Diyos, ang buhay po natin ay buhay na dapat po mayroong kasiyahan. Amen. 근데 우리는 이미 하나님 만났으니까 근데 대신 삶 속에서 실제로 하나님을 만나고 체험하는 그때가 행복한 시간이에요. So, dahil na-meet na po natin ang Diyos, dapat po yung time na atin pong kinakatagpo ang Diyos ay dapat maging pinakamasayang oras po sa atin. 그래서 우리는 예배 때 이렇게 하나님을 만나기도 하지만 삶 속에서 매 시간, 매일 매 시간, 매 순간마다 하나님을 만나야 돼요. 그래 행복해요. So, though nami-meet po natin ang Diyos during our worship time ngayon po, pero actually po, every day, every hour, and every incident po or affair, dapat po natin makatagpo ang Diyos at magkaroon ng kasiyahan sa Kanya. 그럼 어떤 문제든, 어떤 갈등이든, 어떤 일이든 다 하나님께서 어떻게 해요? 넘어갈 수 있는 그런 힘을 주시고 지혜를 주셔요. Kaya po kahit ano pang dumating po na problema, conflicts, or crisis po sa inyo, even during this time po, kayo po ay pagkakalooban po ng Diyos ng kalakasan para malagpasan ang mga bagay na yan. 우리는 자꾸 어떤 문제 만나고 위기나 갈등 생기면 두려워하게 돼 있어요. So, di po ba, when we face problems or conflicts po sa buhay po natin, nakakaramdam po tayo ng takot. 그렇잖아요. Di po ba? 그게 뭐냐면 사실은 이 두려움을 치유해야 되는데 두려움은 어디서부터 오냐 하면 불신앙으로부터 오는 거예요. Actually po, we have to be healed from our fear po. Pero saan po ba nagmula yung takot? Ito po ay nagmula sa hindi pananampalataya. 지난번에도 우리가 불신앙 치유도 했었고 믿음 치유도 했었어요. So, last time po, i-message po sa atin yung about healing po ng ating hindi pananampalataya. 이사야 41장 10절 말씀 한번 봅시다. Basahin po natin sa Isaiah chapter 41 verse 10 po. Nakasaad po rito, Ako'y sasa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. 아멘. 하나님이 지금 뭐라 그래? 두려워하지 말래요. So, ang Diyos po, ano pong sinabi niya sa atin? Sinabi niya, huwag kang matakot. 왜냐하면 너와 함께하기 때문에. Dahil sinabi niya, makakasama mo ako. 우리 베스 집사님 이렇게 탁 질병에 이렇게 딱 덮쳐오니까 어떤 걱정이나 두려움이 확 들어왔을 수 있어요. So, halimbawa po, kung bigla po tayong makaranas po ng karamdaman, meron po tayong inindang karamdaman, di po ba ang agad po na mararamdaman po natin ay takot? 근데 그때 진짜 하나님만 딱 붙잡고 오직 예수 그리스도가 내 문제에 해답이라는 생각이 딱 먼저 들어온 게 아니라 두려움이 먼저 들어왔으면 그거 이제 썩고 있는 거죠. So, dapat po sa atin, like for example, meron tayong naranasan na ganitong karamdaman or mga problema, ang dapat actually na pumasok sa atin, ang Diyos, ang aking Panginoon, si Jesus ang solusyon sa problemang ito, pero hindi po. Ang una agad na pumapasok sa atin, alalahanin. 두려움의 반대말은 믿음이에요. So, ang opposite word po ng fear or ng takot po is faith. 왜냐하면 믿음이 있으면 두려움을 이길 수 있고 두려워하지도 않아요. Dahil kapag meron po kayong pananampalataya, hindi po kayo matatakot. 하나님에 대한
나의 믿음이 있으면 모두를 사랑할 수 있어요. So, kung tayo po ay meron pong pananampalataya po sa Diyos, lahat po ng bagay po ay ating malalagpasan. 그리고 용기를 낼 수 있어요. At magkakaroon po kayo ng courage. Encouraging. 용기. In iron. C-O. INCO. Courage. I-N-O. 없어? 아 그냥 courage야? Courage. 왜 용기. encourage라고 그랬지? CO U-R-A. URHE. courage. 용기를 낼 수 있어요. magkakaroon kayo ng tapang. 첫째, 내가 하나님의 자녀라는 그런 믿음이 있고 하나님이 나를 항상 돕고 나를 어떻게 지키시는 분이라는 믿음이 있으면 두려움을 이길 수 있어요. So, ganito po muna ang una. Kapag ako ay mayroong pananampalataya sa Diyos at naniniwala sa Kanya, hindi ko kailangang matakot o kaya kong malampasan ang lahat ng takot. 예수님이 십자가에서 우리를 위해 죽으시면서 하나님에 대한 믿음을 우리에게 주신 거예요. No, si Jesucristo po, nung siya po ay namatay sa krus, ipinagkaloob po sa atin ng Diyos ang pananampalataya. 나는 하나님을 믿고 하나님은 나를 사랑하시는 하나님은 우리가 또 서로 사랑하기를 원해요. So, nais po ng Diyos na sa pamagitan ng pag-ibig na ibinigay niya po sa atin ay mahalin din natin ang isa't isa. 그래서 제일 먼저 복음을 전한 거고 그 다음에 이렇게 어려울 때 서로 성도들도 서로 이렇게 아끼고 사랑하고 기도해 주는 거예요. So, ang ibig sabihin po nito, yung mahalin po yung isa't isa, tawag po nito, magbahagi or mag-evangelism po sa ibang tao. 항상 성경에 보면요, 두려워하지 말라는 게 365번 나오고. So, kung titignan niyo po sa Bible, 365 times na sinabi po na huwag kayong matatakot. 왠지 알아요? Alam niyo po ba kung bakit? 인간은 365일 동안 걱정하고 두려워해요. Dahil po ang tao ay 365 days or 365 times merong alalahanin. 왜? 수많은 문제들이 발생. Kasi ang dami pong mga problema. 수많은 갈등이 닥쳐오고. Dahil po, ang tao nakakaranas ng maraming conflicts. 그리고 위기를 직면하게 돼요. 직면할 때는 마주보게 돼요. So, tapos laging ang tao ay nakatingin sa kung ano yung krisis. 근데 너무 감사해요. 그 중에 오늘 본문 말씀이 두려워하지 마라. 왜냐? 내가 너와 함께함이야. Pero ano po yung sinabi po natin sa binasa po natin word today? Sinabi po ng Diyos, huwag kayong matakot, kasama niyo ako. 이런 문제나 이런 갈등이나 이 위기 때문에 놀라지 말라는 거예요. 왜냐하면 내가 너의 하나님이기 때문이라는 얘기예요. So sinabi ng Diyos na ang ibig sabihin niya, ang gusto niyang sabihin sa atin, sa mga problemang ito, sa mga nararanasan yung ito, hindi niyo kailangang matakot. 아이들을 도울 사람들이 있지만 진짜 도와줄 사람은 누구예요? 하나님밖에 없어요. So kahit may mga taong makakatulong kay Aldrin, pero ang Diyos lamang ang makakatulong po sa kanya. 아이들을 지키고 여러분 우리를 지킬 분은 하나님이 우리를 의로운 하나님의 손으로 우리를 붙잡고 지켜주신다는 거예요. So, sino po ba ang kayang magprotekta po sa atin? Ang Diyos po kasama ang kanyang katuwiran. 그래서 하나님이 우리와 함께 하세요. 하나님이 우리와 함께 하신다. So, kaya po ang Diyos ay kasama po natin. 임마누엘. 하나님이 우리와 함께 하세요. Kasama po natin ang Diyos. Yan po ay Emmanuel. 아멘. Amen. 나와 함께 하시고 우리와 함께 하세요. Kasama ko, kasama natin. 그리고 우리 모든 일에 함께 하시고. At kasama po natin siya sa lahat ng bagay. 나의 하나님은 창조자 하나님이에요. Ang aking Diyos ay ang tagapaglikhang Diyos. 뭐든지 하실 수 있는 분이에요. Lahat ng bagay kaya niyang gawin. 모든 걸 아시는 분이에요. Lahat ng bagay alam niya. 모든 것들을 어디에나 계시는 분이에요. 어디에나 계시는 omnipresent. So siya po ay nasa lahat ng dako. 우리의 나의 하나님이에요. 여러분 항상 기억하세요. 나의 하나님이에요. At siya ang aking Diyos. Ito po yung dapat yung laging tandaan. Siya ang aking Diyos, ang inyong Diyos. 우리 하나님이기도 하지만
베스 집사님이 하나님이에요. So kahit though sinasabi natin siyang aking Diyos, pero siya po ay Diyos ni Deaconess Beth. 사람을 바라보면 베스 집사님은 계속 실망하고 낙심하고 계속 뭐예요? 불안이나 초조에 빠질 수밖에 Kung 없어요. patuloy kayong titingin o depende sa ibang tao, then you will continue to feel disappointed and discouraged po. 하나님은 은혜의 하나님이란 말이에요. Ang Diyos po ay ang Diyos ng habag. 가장 큰 은혜를 뭐예요? 까닉다산을 주셨어요. Ano po yung pinakamalaking habag na ibinigay sa atin ng Diyos? Yung salvation. 그레이스라는 말은 값없다, 공짜라는 말이에요. So, ang isa pa pong salita po ng habag ay libre. 에베소 2장 8절에 은혜의 하나님이 나오잖아요. 은혜로 구원을 주셨다. So, sa Efeso chapter 2 verse 8 po, nakasaad po doon, by the grace of God po, tayo ay tumanggap ng salvation. 그리고 내가 루스 사랑하는 딸 루스, 내가 네 하나님이야. 알들이니 하나님의 이렇게 말씀하시죠. Kaya sinabi ng Diyos, Luz, ikaw ang pinakamamahal kong anak, ako ang iyong Diyos, ako ang Diyos ni Aldrin. 천지를 창조하신 하나님인데 모든 걸 할 수 있고 올마이갓이에요. So, He is the Creator God, everything kaya niya pong gawin, lahat ng bagay kaya niya pong gawin. 사람을 바라보고 도움을 받으려는 생각을 하지 말고 오직 하나님 바라보고 하나님으로부터 오는 그런 구원의 축복을 누리시기 바랍니다. So, ninanais ko po at dinadalangin ko po na huwag po kayong mag-isip po o dumepende po sa ibang tao at sa tulong ng ibang tao, pero ma-experience po ninyo or ma-enjoy po ninyo yung tulong na nagmumula lamang po sa Diyos. 이 하나님의 뜻을 이루기 위해서 이 땅에 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으시고 어떻게 3일 만에 부활하시면서 근데 십자가에서 모든 문제를 끝냈어요. So, upang magkaroon po ng fulfillment or katuparan po ang kagustuhan or kalooban po ng Diyos, ipinadala niya po itong si Kristo upang sa krus ay mamatay po at makalipas ang ikatlong araw, siya po ay muling nabuhay. Finish. Finished, tapos na. 이미 끝났다는 얘기예요. Ibig sabihin po, tapos na, natapos 속지 na. 않으면 돼요. Huwag na lang po kayong magpapadaya. 그리고 그분이 뭐예요? 마태복음 16장 16절로 그분이 나의 주고 나의 그리스도로. Sabi po sa Mateo chapter 16 verse 16, sino po siya? Ang aking Kristo, ang aking Panginoon. 내 죄 문제, 사단 문제, 그리고 하나님을 떠난 문제를 해결해 주신 분이란 말이죠. So, siya po ang Kristo kung saan siya po ang nagwasak sa kapangyarihan po ni Satanas, sa kasalanan po at sa pagkahiwalay sa Diyos. 아멘. 그리고 그분이 나의 주인이 되실 때 이거 중요해요. 갈릴리 가나 혼인잔치에서 혼인잔치에서 물이 포도주로 바뀌는 기적이 일어나요. So, sa John chapter 3 verse 1 through 10 po, ito po yung event po kung saan sila po ay pumunta sa isang kasalan sa Ghana po. At ito po yung time na ginawa po ni Jesus yung tubig naging alak. 예수님을 그 혼인잔치 사람들이 손님으로 VIP로 생각했을 때는 술이 떨어져도 문제를 해결하지 못했는데 예수님을 주인으로 모실 때, 주인으로 생각할 때 이 물이 포도주로 바뀌었어요. 게스트였을 때는 그 혼인잔치에는 그 포도주가 와인이 되게 중요해. 유대 사람들한테. 근데 유대인 그 혼인잔치에 포도주가 다 떨어졌단 말이야. 그러니까 이거 어떻게 할까 할 때 마리아가 뭐라 그래? 가서 예수님이 시키는 대로 하라고 그러지. So, that time po kasi, nung sila po ay pumunta sa isang kasalan po, so usually po yung mga Jewish people po, kapag meron po silang mga bisita, ang ginagawa po nila, sila po ay nagbibigay po ng pinakamamahalin at pinakamasarap na alak. So, that time po kasi naubos po yung alak, so ito pong servant po na to, hindi niya alam kung anong gagawin niya. So, sinabi po ni Maria, yung nanay po ni Jesus, na pumunta ka kay Jesus, ganyan. 그때 해결 못할 때 어떻게 해요? 그 전에는 손님으로 모셨어요, 예수님을. 그러나 그때 이 문제를 해결할 분이
예수님밖에 없구나. 그러고 진짜 우리의 주인으로 모셨을 때 우리 포도주로 바뀌어요. So that time po, nung si Jesucristo ay pumunta po dun sa kasalan, pumunta lang po siya doon bilang isang guest. Pero that time po, yung servant, dahil hindi niya po alam yung gagawin po niya, so lumapit po siya kay Jesus. Sa madali pong salita, when we make Jesus as our master po, katulad ng isang tubig po na naging alak, ay magiging ganito rin po ang atin pong buhay. 예수 그리스도가 나의 주인이 되면 내가 모든 것을 안 해도 돼요. 그리스도께서 주인은 다 해주잖아요. So kung si Kristo po ay gawin po nating master ng ating mga buhay, hindi na po tayo yung kikilos or gagawa po sa buhay natin kasi siya na po yung kikilos. 주인은 또 책임을 져요. Tapos yung master po, siya rin po yung may responsibility. 그러면 우리는 뭐만 하면 돼요? 주인이 시키는 것만 하면 돼요. So ano na lang po kailangan nating gawin? Sundin kung ano yung iuutos ng ating master. 그럼 베스 집사님한테 예수님이 야 나가서 돈 많이 벌어와. 열심히 봉사하고 헌신해. 이렇게 말씀하셨어요? 아니면 기도하라고 말씀하셨어요? So, kung si Kristo po ay gagawin po ninyong master ng inyong buhay, sasabihin po ba sa inyo ni Kristo, di ko nasabit, magtrabaho ka, kumita ka ng maraming pera, or ano sasabihin niya po sa inyo, manalangin ka. Ano po sa tingin niyo sasabihin ni Kristo? 주인한테 맡겨버리면 되는 거예요. So, sa isang master po, all you have to do is to entrust everything. 우리 루시 집사님이 아들의 문제를 하나님한테 그리스도의 나의 주인 되신 그리스도요. 내 문제 맡아주세요 하고 탁 넘겨버리면 되는 거예요. As for Deaconess Luz po, lahat po ng mga pinoproblema po ninyo regarding Alvin po, lahat po yun ay ibigay po ninyo, ipagkatiwala po ninyo sa Panginoon. 우리 헬레나 집사님도 마찬가지예요. Ganun din po kay Deaconess Elena. 가지고 있잖아. 가족 문제 뭐 많은 문제들 있잖아. 그거 내 문제 아니에요. 예수님 당신 문제하고 다 들려버리는 거예요. So napakarami po ninyong problems like ang kalusugan, tapos pamilya, ganyan. Lahat po ng problema po na yun ay ipagkatiwala or ibigay nyo sa Panginoon. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게 오라. 그렇죠? 내가 너희를 쉬게 하리라 말씀하셨잖아요. So, sinabi po sa Biblia sa Mateo chapter 11 verse 28 po, kayong mga nabibigatan or may mga pasanin, lahat po yun ay ibigay po ninyo kay Kristo at bibigyan niya kayo ng kapahingahan. 왜 오라고 해요? 왜 예수님이 나에게 오라고 해요? Bakit po sinabi na Jesucristo na pumunta kayo sa Kanya? 그 문제를 해결해 줄 사람이 예수님밖에 없기 때문에. Sinabi niya po yun kasi siya lang po yung makakapag-solve ng problem ninyo. 그리고 이 그리스도가 그래서 나의 그리스도가 돼야 되고 성령 하나님이 나의 성령이 돼야 된다는 얘기죠. So, 확신하는 얘기예요. So, itong si Kristo ay dapat na maging aking Kristo. Itong Holy Spirit ay dapat aking maging Holy Spirit. You have to have this confirmation point assurance. 1 고린도서 3장 16절에는 예수님 영접할 때 성령이 내 안에 들어와서 내주하면서 나를 성전 삼아 주십니다. So 1 Corinthians 3 verse 16 po, kapag itong si Kristo ay tinanggap ko, ako ay isang magiging anak ng Diyos at ako ay kanyang gagawing isang templo. 그리고 요한복음 14장 16절에 그리고 26절에 이렇게 보면 보혜사 성령님이 예수님이 보혜사 성령님을 구할 텐데 그 보혜사 성령님이 오셔서 영원히 너와 함께 하겠다. So sa John 14 verse 16 and 26, itong counselor ng Holy Spirit po ay ipinangako ni Kristo na ipapadala niya po sa inyo at makakasama niyo po ng walang hanggan. 내 이름으로 오신 예수님이 예수님의 이름으로 오신 성령님이 어떻게 해요? 가르치고 모든 것들을 생각나게 하신다고 했어요. Ito pong Holy Spirit na ipinadala po sa pangalan po ni Jesucristo, ang gawain po niya ay turuan kayo at ipaalala po sa inyo ang lahat ng tinuro ni Jesus. 고린도전서 10장 3절에 보면 구원 역사도 성령이 역사하시지 않으면 구원 역사가 없어요. Sinabi naman po sa 1 Corinthians 12 verse 3 po, kahit ito po ay work po ng salvation, pero kung hindi po ito sa pamagitan ng banal na Espiritu ay hindi po ito mangyayari. 자, 그럼 왜 우리가 두려워하는 그 이유를 알아야 되잖아요. Then of course, we have to know the reason bakit po tayo natatakot. 문제, 갈등, 위기 때문에 그럴까요? So, natatakot po ba tayo dahil because of problems, conflicts, and crisis? 불신앙에서. So actually po natatakot tayo dahil ito po ay nagsimula sa hindi pananampalataya. 합시다. 그래서 질병, 경제 문제,
가족 문제, 뭐 국가 문제, 전쟁, 모든 문제가 너무너무 많아요. etc. So actually po, karamdaman, ekonomiya, family, there's a lot of problems po. 문제가 억만 가지도 넘어요. 그러니까 어마어마하게 많아요. So yung problema po, sobrang dami. 근데 그렇게 문제가 많은데 어디서 온 문제냐면 근본 문제, 유일한 문제, So, 창조 문제. kahit pa po libo-libo ang problema po dito sa mundo, pero ang isa lang po, ang pinagmulan po nito ay walang iba kundi yung fundamental 그래서 problem. 문제가 아무리 많아도 오직 그 문제의 해답이 되시는 그리스도만 붙잡으면 되는 거예요. So, kahit sobrang dami po ng problema or libo-libo po ang problema, pero sa dinami-rami ng problema po na yon, ang tanging solusyon lang po ay iisa lang, walang iba kundi si Jesucristo kapag siya ay pinanghawakan 아무리 niyo. 문제가 많아도 그리스도 붙잡고 기도하면서 영적 전쟁하는 거예요. So kahit gaano pa po karami po yung problema, you have to hold on to Christ po bilang inyo pong solusyon and do spiritual warfare. 응답은 예수님이 반드시 응답한다고 약속했으니까 시간표가 달릴 뿐이지 반드시 응답해서. So since Christ already promised you na sasagutin po niya yung panalangin ninyo kapag kayo ay nanalangin po sa Kanya, meron lang pong difference when it comes to time schedule. 근데 사단이 우리에게 이미 우리 안에 임프린티드, 루티드, 네이처, 그러니까 각인뿔이 체질되어져 있는 12가지의 망대가 있어요. Pero actually po si Satanas, binild niya na po, itinayo niya na po yung kanyang 12 partisan po sa atin na naging imprint, root, and nature 우리 너무 natin. 잘 알잖아요. 근본 문제 3가지. So we all know this po yung 3 fundamental problems. 그다음 문화 3가지. Yung culture? 3 cultures. 그리고 6가지의 불신자 상태. And yung 6 states of non-believer. 이거 여러분 지금 이렇게 얘기하니까 그렇지만 나중에 이걸 좀 자세하게 설명해서 풀어주세요. 전도사님. 근데 참 감사한 게 뭐냐면 모든 것을 합력해서 선을 이루신 하나님이 아무리 문제가 많아도 솔루션 되시는 예수 그리스도 통해서 이 문제를 해결하십니다. Pero ano po yung pinakadapat na ipagpasalamat po natin? Na sa lahat ng bagay po ay gumagawa ang Diyos para sa atin pong ikabubuti. Ibig sabihin po niyan, ibinigay niya po sa atin si Kristo bilang natatanging solusyon. 그래서 문제는 영원한 솔루션, 영원한 응답이신 예수 그리스도를 찾게 하려는 문제가 있는 거예요. 어려워? 예수 그리스도가 우리의 영원한 솔루션이 되는 예수 그리스도를 찾는 거예요. 문제를 통해서. So, sa pamamagitan po ng problema, kailangan po nating hanapin si Kristo bilang ating walang hanggang solusyon. 우리가 자꾸 다른 거 붙잡는단 말이에요. 돈 붙잡고 다른 사람 찾아서 뭐 하고 이렇게 다른 답을 찾으려고 자꾸 그러는데 그 답이 아니라 오직 그리스도가 우리의 답이라는 거예요. Kasi actually po, marami po tayong bagay na pinapanghawakan like pera or ibang tao, pero it should not be like that po. Dapat hindi po ganon. We should hold on to this only Christ po bilang ating solusyon at kasagutan. 이 갈등은요 참 많아요. 내적 갈등, 외적 갈등 이렇게 하면 그런 것도 있지만 진짜 갈등은 뭐가 힘드냐면 인간 관계, 인간 사이의 갈등이 제일 힘들어요 사실. So actually po, there's a lot of conflicts po. Merong inner conflicts, external conflicts po. But the most conflicts po na meron po yung tao is yung interpersonal relationship po sa ibang tao. 바로 내 사랑하는 자녀, 가족들인데도 이해가 안 되고 막 그럴 때 많아요. So kahit within our family, tawag po nito, anak sa parents, ganyan, meron pong conflicts or mga hindi nagkakaintindihan. 앞집에 친하게 살다가도 조금 문제 생기면 막 갈등 생기면은 막 그냥 이해 안 하고 어떻게 돼 미워하고 이렇게. So kahit po like for example yung mga taong kakilala po natin or mga kapitbahay po natin, when there's only like small conflicts po, ganyan, hindi tayo nagkakaintindihan. 그런데 예수님은 뭘 원하시냐면 모든 걸 다 이해하고 그들을 수용하고
그리고 모든 문제들을 초월하는 걸로 원하십니다. Pero ano po yung kagustuhan po ni Kristo? Ang kagustuhan po ni Kristo ay magkaroon po tayo ng pangunawa or unawain po sila, to embrace them and to transcend everything po. 근데 이렇게 하기가 너무너무 힘들어요. 우리 집으로는. But actually po, these things are hard po kapag sa pamamagitan ng ating efforts. 우리 저기 여러분들 미워하는 사람을 다 이해해주고 그 사람을 수용해주고 그리고 그 문제들 다 갈등 그런 것들 넘어서고 그럴 수 있어요? So like for example, if you hate someone po, yung taong kinaayawan po ninyo, can you really understand them? Can you really embrace them po? And can you really transcend lahat po ng conflicts? Kaya po ba ninyong gawin yun? 어떨 때 되다 어떨 때 안 되다 그러죠? So may pagkakataon po na we cannot do it. It's impossible. 저는 거의 잘 안 돼요. Si Mokshanin po, halos hindi niya kaya. 그런데 이렇게 이해하고 수용하고 초월할 수 있는 것은 오직 복음밖에 없어요. Pero actually po, to understand, to accept, and to transcend po yung lahat po ng bagay ay sa pamagitan lang po ng gospel. 내가 이 복음을 갖고 있어요, 여러분이. So kayo po, you already have or possess this gospel. 그러니까 이 복음으로 이 인간관계를 해결할 수 있도록 계속 복음을 체험하게 하십니다. So through this gospel po, masasolve po niya yung interpersonal relationship po natin sa tao. 그리고 내 레벨이나 스탠다드, 내 기준이나 내 표준으로 자꾸 하려고 그러는데 그렇게 해가지고 성공하는 거 극히 드물어요. I don't understand the last part. 성공하기 힘들다고. 표준, 스탠다드하고 좀 비슷한 말인데 그냥 요거만 해. 마이 레벨하고 스탠다드. I don't know how to explain. 다시 한번. 사람들이 갈등을 하는 게 왜 갈등을 하냐면 내 수준, 내 기준으로 가지고 그 문제를 해결하려고 해서 갈등하는 거예요. 다르니까 서로. So bakit po yung tao nagkakaroon po ng conflicts? Kasi madalas po sa tao, sinusundan po nila or gusto po nilang sundin kung ano po yung sarili nilang level and standard. 틀린 게 아니에요. 다른데 내가 기준이 돼서 아코센터드가 돼가지고 넌 틀려, 나는 맞고 이렇게 하는 그러니까 갈등이 생기고. So actually po, wala pong mali po sa kanila. It's just that they are different po. Magkaiba lang po sila. Kaya nang sinasabi po natin sa ibang tao, ako yung tama, ikaw yung mali, and that's where conflicts start. 그러니까 우리 여러분이 내가 중심이 되면 아코센터드가 되면요 계속 문제가 일어나요. Kaya po, kailangan po nating maintindihan, kapag patuloy po tayo naging sentro ng ating mga sarili, magkakaroon po ng patuloy na problema at conflicts. 계속 갈등이 일어나는데 아니야 맞아 문제가. Yung conflicts po patuloy po 그래서 우리가 nangyayari. 어떻게 살아야 돼요? 바로 나와 함께 하시는 하나님 중심으로 살아야 되는 거예요. Kaya po, ano pong klaseng buhay yung dapat po nating ipamuhay? Yung buhay na sentro po sa Diyos. 하나님이 안 보니까 여러분 어떻게 해요? 하나님이 이 성경 말씀 주셨잖아요. 말씀. So, of course po, hindi po natin nakikita po ang Diyos, pero ibinigay niya na po sa atin ang kanyang salita. 말씀만이 진리예요. 하나님 말씀만이. Ang salita lang po ng Diyos ay ang tanging katotohanan. 우리 인간들의 말은 요랬다 저랬다 시간 따라 봐요. 문제 사건 따라서 다 바뀌어요. Actually, yung mga words po natin, mga salita po nating mga tao, ay madalas po o halos po ay paiba-iba. 성경은 말씀을 지킬 때 주시는 축복이 엄청나요. So, ang salita po ng Diyos ay nagpoprotekta po sa atin at nagbibigay po ng mga pagpapala. 계시록 1장 3절에 그 복 있는 사람은 말씀을 읽고 묵상하고 지키는 사람이라. Kaya po, ang mga nagbabasa daw po or nagninilay-nilay ng salita ng Diyos ay mga pinagpalang mga tao. 근데 친절하게 또 뭐예요? 풀필 메시지 가지고 여러분한테 친절하게 아주 자세히 또 설명을 해주셔요. So, hindi lang po yun. Sa pamagitan din ng pulpit message na ibinibigay po sa atin, God is specifically gives you His Word po. 그래서 나 중심에서 어떻게 해요? 하나님 중심, 말씀 중심, 그리고 강단 중심으로 바뀌어야 됩니다. Kaya po, yung self-centered po, yung pagiging centered sa sarili po natin, kailangan po nating palitan po yon into God-centered, Word-centered, and pulpit message-centered. 내 생각과 모든 부분을 바뀌어야 돼요. We have to change our thoughts. 그렇게 되면
세 가지 서밋으로 세워지게 돼요. And then, mai-establish po yung 3 summits. 스피리추얼 서밋, Spiritual summit, 스킬 서밋, 그리고 컬처럴 서밋. skill and cultural summit. 이거 우리 랩런트들끼리 안드레나 있는데 꼭 그냥 붙잡아요. 오늘 말씀이 얼마만큼 이해될지 모르지만 So, yung mga remnants po natin, especially, kailangan po nilang panghawakan ito. 많은 갈등은 나를 어떻게 해요? 새롭게 갱신하는 거예요. So, sa pamagitan po ng marami pong conflicts, ginagawa po itong tayo magkaroon ng renewal, pagbabago. 그리고 변화시키고 발전시키는 거예요. So, hindi lang po yun, sa pamagitan po niya, tayo po ay nababago po at nag-grow. 영적인 부분이 발전하면 기술적이고 문화적인 걸 따라오게 돼 있어요. 영적인 부분이 변화되면 발전하고 디벨롭되면 그다음에 스킬하고 컬처를 따라오게 돼 있어요. So, kapag po tayo ay na-develop yung ating spiritual summit po, then yung skill and cultural summit po will also follow. 자, 우리가 위기라고 생각하는 거 여러 번 있을 거예요. 인생 살면서 나도 이 위기를 많이 당했어요. So, of course po, during your lifetime po, or habang kayo ay namumuhay, may mga krisis na dumarating po sa buhay ninyo. 근데 그때마다 하나님이 피할 길을 주셨어요. Pero during crisis na dumadating po, God always give you the way po to escape yung 그리고 이 위기를 어떻게 해요? 위기를 승리하는 기회로 하나님 바꿔주셨어요. At sa pamagitan po ng krisis po na ito, binabago po ito ng Diyos into opportunity or chance. 우리가 위기 딱 만났을 때 뭐예요? 하나님이 살아계신 하나님을 체험하는 거예요. 그분의 능력을 체험하는 거예요. So every time na tayo po ay makakaranas po ng crisis, ang Diyos po ay nagbibigay po sa atin ng pagkakataon para ma-experience po natin kung sino siya, kung ano yung kapangyarihan niya. 하나님이 나에게 주시는 그 축복이 무엇인지를 체험하는 거예요. Sa pamagitan po ng crisis po na binibigyan po kayo ng opportunity po ng Diyos to experience His blessing. 애굽에서 나올 때 10가지 재앙을 줬어요. So, nung sila po ay papalabas po ng Egypt po, God struck them down yung 10 plagues. 하나님이 기적의 역사를 보여주신 거잖아요. So, through that po, ipinakita po ng Diyos yung 10 milagro sa kanila. 그리고 홍해를 만났을 때 홍해를 갈라버리셨어요. So, nung nakatagpo po sila or when they face Red Sea po, ang Diyos po ay hinati yun. 아무것도 심지도 아무것도 열매가 나지 않는 먹을 것이 없는 광야에 어떻게 해요? 만나와 메추라기를 주셔서 하나님이 이스라엘 백성들을 살리셨어요. So during time na sila po ay nasa wilderness, yun po yung lugar kung saan hindi po sila makapagtanim sapagkat yun po ay tuyong lugar po. Pero God provided yung sa mga Israelites po yung manna and quail. 그 광야에서 옷을 어디서 만들고 신발을 어디서 만들어요? 재료가 없는데. So papaano kayo, like for example, makakagawa ng mga damit in the wilderness? 그러니까 옷이 해지지도 않고 신발의 옷이 해지지도 않고 이렇게 상하지도 않고 신발이 막 사이즈 대로 늘어나겠지? 몰라. 그건 기적이 그러니까 그런 기적이 일어났단 말이에요. Ayan po. So, hindi ko pa alam kung paano po i-explain po. So, like those kinds of miracles po during wilderness time po ay na-experience po nila. 아, 여리고성이 와! 하고 7바퀴 돌고 이스라엘 백성이 7바퀴 돌고 와! 하고 소리만 질렀는데 저리고머리 무너져 버렸다. So during time ng sila po ay umikot po sa Jericho po, inikutan po nila yung Jericho wall ng 7 times po, and they just shouted po, tapos yung Jericho wall po ay bumagsak. 아모리 족속들이 이스라엘 백성들을 공격할 때 여호수아 모세가 산 위에 아모리 산에 올라가 가지고 기도할 때 모세는 산 위에서 기도하고 아론과 훌이 양쪽 판을 잡아주고 그렇게 할 때 밑에서는 어떻게 해요? 여호수아가 그때는 이겼어요. 기도할 때. So that time po nung may mga lumulusob po na kaaway po sa Israelita po, si Moses po ay nananalangin para po sa mga Israelita. So nakataas po yung kanyang 2 kamay at meron pong tumutulong po sa kanya para itaas yung mga kamay po niya. And during time nang siya ay nananalangin, nanalo si Joshua sa kanilang labanan. 근데 아모리 족속을 다 멸하려면 어떻게 해야 돼요? 전쟁을 하려면 이기고 있으니까 어떻게 모세가
그렇게 기도했어요. 해와 달을 멈춰달라고 했을 때 해와 달이 멈춰버렸어요. So during that time po nanalangin po si Moises po na ang araw at ang buwan po ay huminto. 이런 일들이 여호수아와 모세한테만 이스라엘 백성들한테만 일어나는 게 아니라 저와 여러분한테도 일어난단 말이에요. So yung mga ganito pong mga nangyari ay hindi lang po nangyari kay Moses, kay Joshua, kay Caleb po. Ito rin po ay mangyayari po sa inyo. 여러분이 안 믿어지면 두려움에 잡히게 돼 있어요. Kung hindi po kayo maniniwala or mananampalataya po, ang takot ay papanghawakan kayo. 근데 하나님께서 아주 친절하게 말씀하셨어요. 약속의 말씀을. 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았다 그랬어요. Pero sinabi po sa atin po ng Diyos, ang pananampalataya po ay bunga ng pakikinig po ng salita ni Kristo. 그래서 우리 엘레나 집사님이나 루스 집사님이나 베스 집사님이나 계속 말씀을 들으면 그리스도에 대한 말씀을 계속 들으면 여러분이 믿음이 생기는 거예요. Kaya po sa mga deacons po natin, when you continue to listen to this word po, yung salita po ni Kristo, ang inyong pong pananampalataya ay patuloy po nalalagot, hindi kayo magkakaroon ng takot. 수많은 저주재앙이 있잖아요. At napakarami pong mga curses 얼마나 많아요. na sobrang dami po. 근데 여기 어디서 왔어요? Pero saan po ba nagmula yan? 창세기 3장에 뱀이 1절부터 6절에 뱀 속에 사단이 들어가서 어떻게 해요? 아담과 하와를 속여요. Ito po ay nagmula kung saan po si Satanas po ay pumasok po sa ahas at dinaya po niya si Adan at Eva. 그래서 어떻게 해요? 하나님을 떠나는 사건이 일어났죠. 원죄를 범하고. Kaya ano pong nangyari? Nagkaroon po ng incident where they became separated from 창세기 God. 3장 14절에 하나님이 뱀에게 얘기해요. 좀 읽어보세요. 14절. Sabi po sa Genesis chapter 3 verse 24. 아니, 14. 3:14. Sorry po. Sinabi po sa Genesis chapter 3 verse 14. Basahin ka po para sa bawat isa. Nakasaad po dito, pagkarinig 여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 내가 이렇게 하였으니 네가 모든 육축과 들과 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 종신대로 흙을 먹을지니라. At sinabi ng Panginoong Yahweh sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo'y alikabok lamang. 뱀이 아담을 속여서 저주 재앙이 들어오게 된 거예요. So, nung tawag po nito, nung ang ahas po ay dinaya po si Adan, doon po nagsimula ang lahat ng sumpa. 땅도 저주를 받았어요. 땅, earth도 저주를 받았어요. So, sinumpa rin po ang ating pong, ang lupa or ang ating mundo. 하나님이 뱀을 향해서 어떻게 뱀을 저주했어요. And sinumpa rin po ng Diyos ang ahas. 계속 배로 다니면서 흙을 먹는다고. So, sinumpa niya po ang ahas po, nagagapang po ito sa lupa at ang kakainin lang nito alikabok. 인간은 흙으로 지어졌어. 흙으로 지어졌어. So, tayo pong mga tao ay nilikha po sa lupa. 흙을 먹는다는 게 뭐예요? 사단은 계속 사람을 어떻게 영적으로 죽인단 말이에요. So, ano pong ibig sabihin po ng ito pong ahas ay patuloy po nakakain po ng alikabok? Meaning to say po, ito pong si Satanas po ay patuloy po nadadayain ang tao. 이때 하나님이 창세기 15장 3장 15절에 여자의 우선이 어떻게 해요? 쭉 읽어주세요. 여자의 우선이 So, ito naman po ang sinabi po ng Diyos sa verse 15, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhimo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. 아멘? Amen. 옵스프링 오브 오맨이 누구예요? Sino po ang binhi ng babae? 육신을 입고 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수 그리스도란 말이에요. Siya po ang anak po ng Diyos na nagkatawang tao, si Jesu Cristo. 그러니까 어떠한 저주도 예수 그리스도를 통해서 어떻게 해요? 구원받게 되는 거예요. Kaya po kahit pa po nakaranas po or nagkaroon po ang tao ng sumpa, kung sila ay tatanggap kay Kristo, lahat po yun ay mararasolba. 오히려 이 저주를 통해서 하나님의 구원을 맛보게 되는 거예요.
At siya rin po yung humaharang or nagbablock ng curses na ito. 저와 여러분이 이미 창세기 3장의 저주에 붙잡혀 있던 사람인데 구원받았잖아요. 그러니까 이 저주가 믿지 않는 사람한테 무서운 일이지만 믿는 사람들한테는 축복이에요. So, tayo po ay mga tao na nagkaroon din po ng curses and disaster po. But we receive this salvation po. So, sa mga hindi mananampalataya or hindi tumanggap ng salvation, ito po ay nakakatakot. But for us po, this is blessing. 죽음도 넘어서게 하는 거예요. So, nalagpasan rin po natin yung kamatayan. 죽을 것 같은 위기에 어떻게 해요? 패스오브를 시키잖아요, 하나님이 6월절에. So, yung curses po, pati yung disaster ay nilagpasan po kayo. 이 죽음이 어디서 와요? 로마서 6장 23절에 죄의 삭슨 사망이라고 했어요. So, saan po nagsimula po yung kamatayan po na to? Ito po ay nagmula po, sabi po sa Roma chapter 6 verse 23. 무슨 죄예요? Ano pong class? 도둑질하고 남 때리고 살인한 그런 죄예요? So, ano pong klaseng kasalanan? Yung kasalanan po na ikaw ay nagnakaw, ikaw ay pumatay. 여기서 말씀하시는 죄는 원죄, 하나님을 떠난 죄를 얘기해요. Sinabi po dyan sa Romans 6 verse 23 po, yung original sin where mankind became separated from God. 우리가 누구를 통해서만 하나님을 만날 수 있어요? So, sino sa pamagitan nino lamang po makakatagpo natin ng Diyos. 오직 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암아 자고는 아버지께 올 자가 없다. 예수 그리스도가 구원의 길이잖아요. Tanging si Kristo lamang po ang daan patungo sa kaligtasan, katulad po ng sinabi niya, ako ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. 위기와 죽음과 저주와 이런 어려움, 이 위기 가운데에서 하나님을 만날 수 있는 구원의 하나님을 만날 수 있는 길이 뭐예요? 예수 그리스도라는 얘기예요. So ang tanging daan po mula po sa kamatayan po na to, sa curses po na to, disaster and crisis po, upang makalaya po dyan ay walang iba po kundi si Yesu Kristo. Siya lamang po yung daan. 아멘? 여러분 이런 죽음 앞에 만약에 서게 되는 그런 큰 위기가 어디 있어요? 사람들이 제일 두려워하는 게 죽음이야. So, alam niyo po, ang kinakatakutan po ng tao ay kamatayan. 아멘? 자, 마지막입니다. 저렇게 빨리 시간이 갑자기. 자, 뭐예요? SW는 뭘까요? Spiritual warfare. So, kailangan natin magkaroon ng spiritual na pakikipaglaban. 불신앙하고 싸워야 돼요. Kailangan niyo pong paglabanan ang inyong hindi pananampalataya. 모든 게 다 불신앙에서 오는 거예요. Lahat po ng bagay po nito ay nagmula sa hindi pananampalataya. 그래서 우리는 영적으로 승리해야 됩니다. Kaya kailangan po natin magkaroon ng spiritual na tagumpay. 믿음으로. Sa pamamagitan ng pananampalataya. 세상을 이기는 믿음은 이것이니 어떻게 해요? 믿음. 세상을 이기는 이것이니 믿음이다. First John 2. So, ang pananampalataya po ang siyang mag-overcome po ay nilalagpasan po ang mundo. 세이탄을 이길 수 있는 게 사단이 이게 지금 자꾸 불신앙을 심어준단 말이에요. 이걸 이길 수 있는 게 뭐예요? 복음, 그리스도, 다른 게 없어요. 그러니까 영적 싸움 해야 된단 말이에요. So, si Satanas po ang nagbibigay sa atin ng hindi pananampalataya. Kaya po, para ang tanging gospel lamang po or tanging si Kristo po ang makakawasak po kay Satanas. That's why we must have this spiritual warfare. 아니, 세상에 얼마나 유혹이 많아요. So, gaano po karaming tukso dito sa mundo? 계속 사단이 유혹해가지고 망하는 길로 이끈단 말이에요. Kasi po si Satanas, patuloy po tayo binibigyan po ng tukso at nililid po tayo sa way of destruction. 그럴 때 이 믿음이 그것을 이기는 거예요. Kaya, pero ang pananampalataya po na to ay siyang mag-overcome ng bagay. 여러분의 두려움이 계속 치유되면서 여러분은 어떻게 해요? God's sovereign, absolute, partisan of healing. 하나님의 절대 치유 망대를 서는 거예요. Kaya po, habang kayo po ay nagkakaroon ng kagalingan sa inyong pananampalataya, ina-establish po ng Diyos ang kanyang absolute partisan of healing sa inyo. 온 세상에 그리스도의 치유기 전부는 거예요.
So lahat po dito po sa buong mundo, ang liwanag po ni Kristo ang magniningning. 아멘. 우리 루스 집사님이 이 망대예요. 망대, 절대 망대. Si Deaconess Luz, you are absolute partisan. 그 사리사리에서 빛 비추는데요. So sa sari-sari store po nyo, from there you shine the light of Christ. 그 가게가 망대예요. Yung store po ninyo ay partisan. 베스 집사님은 지금 그 집에서 Si Deaconess Luz, si Deaconess Beth, saan po yung partisan po ninyo? Sa bahay ninyo. 에르나 집사님도 그 집에서 Kayo din po yung partisan po ninyo, Deaconess Elena, sa bahay ninyo. 아 내가 돈이 없어 막 이런 거에 자꾸 속지 말아요. Huwag kayong magpapadaya sa inyong iniisip, ganito lang ako, or ganito yung sitwasyon ko. Don't be deceived. 내가 몸이 아파, 난 약해. 이런 속지 말아요. Huwag kayong magpapadaya sa, mahina ako, meron akong ganitong klaseng karamdaman. Don't be deceived by that. 여러분이 이미 이 축복을 다 가지고 있는 사람이에요. Ito pong mga pagpapala po na to ay you already have po. Meron na kayo. 세상 사람들은 이 문제나 이 갈등이나 위기를 해결할 방법을 몰라요. So yung mga tao po dito sa mundo, they don't know the method or way po to solve their problems, conflicts, and crises. 근데 해결 방법이 뭐예요? Pero what is the method po? 해결 방법이 뭐예요? Ano po yung method to solve this? Sino yung method? 예수 그리스도. Si Jesu Cristo. 오직 그리스도. Tanging si Jesu Cristo lamang. 아멘. 하나님 감사합니다. Panginoong Diyos, salamat po. 세상의 수많은 문제와 갈등과 위기 속에서도 우리를 지켜주신 주님을 찬양합니다. Pinapapurihan po namin kayo, Panginoon, na kahit po sa mga oras ng problems, conflicts, and crises, pinoprotektahan niyo po kami. 오직 그리스도, 오직 복음으로 승리하게 하옵소서. Bigyan niyo po kami ng tagumpay sa natatanging Kristo at natatanging gospel. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 Ang 은혜와 walang hanggang pag-ibig ng Diyos, 하나님의 무한 극진하신 사랑하심과 ang walang hanggang habag ni Kristo at walang hanggang pag-ibig ng Diyos, 성령의 역사하심이 pagkilos ng banal na Espiritu, 모든 문제와 갈등과 위기에 승리하는 비밀인 그리스도를 알고 있는 이들 위에와 ay mapasakamay po nila na nalalaman po na ang mystery po ay natatanging si Kristo po sa loob ng problema po, krisis po at conflicts na ito. 어떤 두려움도 오직 예수가 그리스도라는 이 믿음으로 승리할 수밖에 없는 이들 위에 Ay mapasakamay po nila na kahit ano po mga conflicts na dumating po sa kanila ay magkaroon lamang po sila ng tagumpay sa paghahawak po kay Kristo. 이들을 통해 비춰지는 예수 그리스도의 치유의 빛을 통해 새롭게 변화받을 모든 생명들 위에 At para din po sa lahat po ng buhay na mapapanghawakan po ito upang magkaroon po ng tunay na pagbabago po. 우리 사랑하는 모든 렘넌트들과 성도들 위해 At para po sa lahat ng remnants at mga church members, 이제부터 영원토록 함께 계실 ay po sa inyong lahat magpasawalang hanggan. 아멘. Amen. 아멘.